Ilang netizen at fans hindi pa rin nakaka-move on sa fifth set sa laban ng Cherry Tigo at Creamline. Kyle Negrito, bakit naman sinisisi? Yan po ang ating itatapik. Creamline, may chance pang makapasok ng finals. Kung bakit, ating ibibigay ngayon. Kaya naman tapusin ang video. Alas Pilipinas Men's, nasa Pilipinas na, lalong lumakas dahil sa training at tune-up game na naganap sa Europe. Bagunas at Espejo mangunguna. Aragalang naungusan si Alyssa Valdez. Balikpik na kaya kasama ng ilang mga baguhang players sa Cherry Tigo na nag-stand out. PLDT High Speed Hitters, mukhang bagong reyna ngayon sa PVL. Hanggang kailan kaya ang kanilang pagiging kampyonato? Makuha kaya nila ang back-to-back championship ngayon sa Invitational Conference? Papalitan na kaya nila ang Crimen Cool Smasher sa pagiging reyna? Aalamin natin at pag-uusapan natin yan. Vietnam national team nakaisang set sa napakalakas na team na Poland. Alas Pilipinas Women's, pahinga muna at balik sa mga teams, ngunit may ilang training na ginagawa sila para hindi mawala ang koneksyon. Lahat natin pag-uusapan this video, kaya tapusin nyo. Kaya bago ang lahat guys, nakikiusap naman po ako, huwag nyo naman pong kalimutan mag-like, comment, subscribe, and pa-hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong video about sa volleyball dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa support nyo. Well, hanggang ngayon ay usap-usapan at matunog ang talaga namang pangbabash ng ilang netizens kay Kyle Negrito dahil nga sa 5th sets na laban nila kontra sa Cherry Tigo crossover kung saan natalo sila. Grabe, sabi ng ilan ay talaga namang napakapangit ng set ni Kyle at bihira lang daw bigyan si Alyssa Valdez ng set. Lalo na sa 5th sets daw, hindi pinagkatiwalaan si Ali at palagi daw kay MG. At nakita naman daw ng lahat na talaga namang uminit si Alyssa at maganda ang laro. Bakit hindi siya binibigyan ng bola, lalong-lalo na sa crucial set na 5th set? At may ilan pa nagsasabi kapag pangit daw ang set o pangit ang receive ay talaga namang kay Alyssa ibibigay. Grabe naman ang ilang fans na nabasa natin sa social media. Ano sa tingin nyo guys? O anong say nyo about dito? I-comment nyo na yun sa baba. Samantalang may pag-asa pa kaya ang Creamline na makapasok ng finals? Well, ang masasabi natin ay meron pa. Kapag sunod-sunod ang panalo nila, especially in 3 straight sets, at kapag natalo din ang Cherry Tigo na mga titira nilang laban, ay posibleng maungusan sila ng Creamline sa mga susunod. Kaya dapat galingan din ng Cherry Tigo kung sakali man mangyari ito. Kaya naman ang katanungan kung may posible pa nga ba ang Creamline makapasok ng finals para sa mga fans ng CCS, meron pa po. Kaya dapat abangan na lang po ang mga susunod na labanan. Samantalang Aragalang, balikpik na, naghalimaw. Inungusan si Alyssa Valdez. Well, napagandang laban nga nangyari kahapon, lalong-lalo pa sa laro nitong si Aragalang na para ba nag-rematch ang dalawa, si Alyssa Valdez at Aragalang sa UAAP. Grabe din ang mga bagong player nila, lalong-lalo si Peñafiel, nakipagsabayan agad sa mga veterans player, lalong-lalo pa bagon lang ito sa Cherry Tigo. Samantalang syempre credit din sa setter. At sa ibang player ng Cherry Tigo, especially maganda din ang nilaro ni Robles at iba pang players, libero man at mga blockers. Kaya naman deserve din nilang manalo. Ngunit maganda ang kinalabasan ng laban dahil umabot sa 5th sets at hindi lang yan, dikit na dikit ang scores. Kaya deserve sino man ang manalo. Kaya congratulations na lang Cherry Tigo crossovers. Usap-usapan rin ang biglang lakas ngayon ng PLDT High Speed Hitters. Hindi lang yan, hindi pa nga dyan naglalaro si Palomata, ngunit consistent sila sa blockings. Hindi lang sa blockings, kahit sa depensa ay hindi nalalapagan bola basta-basta. Itong si Kat Arado at halos lahat gumagana, lalong-lalo na sa depensa. Sa opensa naman ay talagang ganun din, consistent. Meron pang Malaluan, meron pang Savannah Davison, KKD at iba pa, at kahit nga ang second stringer nila ay talagang malakas din na nakapaglaro laban sa Cherry Tigo, ngunit nanalo pa rin. Ang napansin ko lang at masasabi ko lang, grabe sila especially sa blockings. Matatangkad ang middle blockers at mga galing tumiming, especially si Maggie Baron at Mecca Reyes. Wala pa nga dyan si Palomata. Kaya naman marami nagsasabi kung posible nga ba o malaki ang chance na mag-champion ng PLDT. Masasabi ko ay oo.
at posible din na maging reyna din sila ng PBL kung sakali, at syempre magiging back-to-back champion sa PBL on tour o dito man sa PBL Invitational kung sakali man na consistent sila at talagang tuloy-tuloy ang ganda ng laro nila. Hindi tayo pakakasiguro dahil may mga susunod pang laban. Yan lamang ay prediction at possible na mangyari. Kaya naman mapapalitan na kaya nila ang Creamline? Well, tignan na lang natin dahil ang Creamline ay talagang marami nang napatunayan at nakailang championship. Kaya naman wag na lang po nating i-compare dahil may kanya-kanya silang lakas o may kanya-kanya silang siyempre galing, swerte at kanya-kanyang conference na talagang pinaghihirapan para makuha ang kampyonato. Kaya naman siyempre wag naman po nating i-bash ng i-bash lalong-lalo na ang mga team na natatalo dahil pinaghihirapan din nila yan at deserve din na ng manalo ng ibang team, hindi lamang sila. Siyempre sabi nga ng iba, nakakasawa pag palagi na lang. Well, nanggulat din ang mga batang players from Japan o Kobe Shinwa University. Grabe ang depensa at opensa nila, mabibilis kumilos na talagang masasabi nga natin na laking Japan o talagang na-adapt ang sistema ng Japan pagdating sa volleyball. At kahit mga pro players natin kagaya ng Sauce Coffee Thunderbells ay nahirapan at na 3 straight sets sila. Ang iba pa nga ay medyo tambak, kaya kaabang-abang ito, lalong-lalo na may laban sila bukas laban sa PLDT. Kaya naman titignan natin kung talaga namang consistent ang mga batang players na ito at deserve naman nila. Ganun pa man ay hindi natin alam kung gaano kalakas itong team na ito, lalong-lalo pa kung mga malalakas o veterans team din ang mga kaharap kagaya na lamang ng PLDT, Creamline, Cheritigo at Signal. Kaya syempre nakaka-excite panoorin laban sa kanila ang mga top teams sa PBL. Kaya good luck na lamang Kobe Shinwa University. Alam naman natin may ibubuga pa ito. Kaya good luck. Samantalang syempre congratulate naman natin ang lalong mas pinalakas na Alas Pilipinas Men's nakakauwi lamang dito sa Manila o sa Pilipinas dahil sa kanilang training at tune-up game laban sa malalakas na team, especially sa Europe na kanilang pinagtrainingan at syempre nakipaglaban sa malalakas na team doon. Kaya lalong pinalakas nga ang Alas Pilipinas ngayon, especially si Espeo at Bagunas ay present nga sa paparating na FABB World Championship Men's Division. Malapit na ang laban nila laban sa tatlong malalakas na team, kaya suportahan natin, malay natin makapasok tayo ng quarterfinals o semifinals o championship, diba? Hindi masamang mangarap. Samantalang i-congratulate naman natin ang Vietnam dahil nakaisang set din sa napakalakas na team na Poland sa FIVB World Championship Women's. Grabe din talagang in-improve ng Vietnam national team. At syempre, sana balang araw ang Alas Pilipinas naman ay makatungtong sa FIVB at malaki ang chance na ito, lalong-lalo pa kung magiging host ang Pilipinas dito. Dahil nga ngayon sa men's ay maraming nag-aabang, sa women's pa kaya na masikat sa volleyball dito sa Pilipinas ang women's. Kaya naman as of now nga ipinabalik na nga sa kanilang team sa PBL ang players ng Alas. Ngunit update sa kanila ay hindi pa rin sila naghihiwalay dahil may araw kung saan may training sila para hindi mawala ng koneksyon ang isa't isa at syempre para mas lalong lumakas at hindi manibago sa paparating na SEA Games o mga international league pa na kanilang sasalihan. Marami rin sabi bakit kaya hindi sila sumali nga dito nga sa PBL Invitational Conference para lalong mahasa ang kanilang team o line-up at syempre palaging handa sa paparating na international game kagaya na lamang ng CB League, SEA Games, VTV at syempre marami pang ibang international league na talaga namang lalong magpapalakas sa Alas Pilipinas, especially mga galing din ang nasa PBL teams na lalo sa kanilang magpapahasa sa galing. Kaya good luck na lamang sa lahat. Kaya guys, hanggang dyan muna po ang ating update for today's video. Maraming salamat.